Opinyon ko lang to base to sa nakita ko, naranasan ko, paulit-ulit kong nararamdaman, lalo-lalo na sa mga kakilala ko. Habang lumalago yung negosyo mo, hindi lahat matutuwa sa'yo. Tama. At kung may kakilala ka na parang biglang nagalit sa'yo, biglang nairita sa'yo, nanlamig dahil sa paunti-unting lumalaki yung negosyo mo, hindi aksidente yan. At maniwala ka, sasabihin ko na sa'yo kagad, hindi mo kailangan silang pilitin para ipakita yung success mo para makomportable sila. Naniniwala ako na may kapalit yung pag-angat at madalas kaibigan, kakilala o pamilya ang nawawala, umaalis. Hindi dahil masama ka, kundi dahil hindi lahat kayang sabayan yung growth mo. Minsan ang galit nila kadalasan hindi tungkol sa'yo, kundi sa sarili nilang insecurities. At naniniwala rin ako na hindi mo kailangan bumaba sa level nila para maging komportable sila. At meron ako 5 opinyon. Kung nakakaranas ka rin ng pakiramdam o may tanong ka sa sarili mo, bakit ang mga kakilala mo habang lumalago yung negosyo mo, nagagalit na? Ito yung opinion ko number 1. Hindi lahat kaya mag-clap para sa'yo. Hindi lahat ng tao kayang maging masaya sa achievement ng iba. Kahit kaibigan pa yan. Minsan nga kamag-anak, minsan kapatid, kung masamain pa magulang. Hindi nila kayang maging masaya sa achievement ng iba. Kapag umangat ka at habang umaangat ka, may 2 klaseng tao na pwede mong makilala. Una, yung nai-inspire sa'yo. Pangalawa, yung taong natatamaan ang ego. At madalas yung pangalawa yung ingay na mararanasan mo. Hindi kasi nila sasabihing inggit sila. Inggit ako. Ang lalabas dyan, side comments, o kaya biglang nagka-issue sa'yo. Diba? Kung ganun yung mararanasan mo, iwasan mo na lang sila. Mas mainam na manahimik ka. Tuloy-tuloy ka lang kung ano yung meron ka. Tuloy-tuloy ka lang kung ano yung naumpisahan mo. Tuloy-tuloy ka lang kung ano na yung mga nagawa mo. Huwag mo na silang pansinin kasi once na pinansin mo sila, ma-attract mo lang yung negative. So, ikaw, magkakaroon ka ng doubt sa sarili mo, hindi mo na itutuloy yung mga naumpisahan mo. Baka makapag-away ka pa sa kanila. Opinion number 2, kapag may nagagalit sa yung kakilala mo, hindi ka nagbago. Ayaw lang nila ng boundaries. Isa pang opinion ko, karamihan sa nagsabing nagbago ka na, yung mga taong akala mo namimiss ka dun sa dating ikaw. Pero sa totoo lang, hindi ka naman talaga nila namimiss. Diba? Ipaparamdam sa'yo nila, parang namimiss ka Mo nagbago ka na, hindi na ikaw yung dating ikaw na kakilala ko. Diba? Ganon yung ipaparamdam sa'yo. Sa totoo lang, hindi ka talaga nila namimiss. Alam mo kung ano yung namimiss nila? Yung version mo na laging available. Laging oo, laging pwede. Nung natuto ka magsabi ng hindi, dun ka naging masama sa paningin nila. Wala kang dapat baguhin sa sarili mo. Mas mainam yan, iwasan mo na lang talaga sila. Lumayo ka sa kanila. Hindi dahil galit ka, kundi para lang mas makapagpatuloy ka dun sa naumpisa mo. Once kasi na nararamdaman mo at pinakikinggan mo yung mga sinasabi nila, medyo magkakaroon ka ng 2 pananaw. Una, totoo ata yung sinasabi nila na nagbago na ako. Pangalawa, yung pagiging matatag mo dun sa pagbabago mo. So, alin ba dun? Ito pa isang opinion ko. Pera ang pinakahanes na salamin ng tao. Pagdating sa negosyo, dito ko nakita yung totoong ugali ng tao. Sa pera, opinion ko lang, marami nang galit hindi dahil sa attitude mo, kundi dahil hindi na sila kayang ilibre or hindi na sila libre. Nung nagnegosyo ka, umpisa, papatikin mo pre-taste. Nung nagsimula ka ng maningil ng tama, doon lumalabas ang reklamo hanggang sa may nasasabi na sa'yo. Di ba? Sama yun? Opinion number 4. Nagagalit sila sa'yo dahil ikaw ang paalala sa pangarap na sinuko nila. Masakit to. Pero pakinggan mo, ang success mo ay reminder ng mga bagay na hindi nila tinuloy. At kapag hindi nila kayang tanggapin yon, kontrabida ang paningin nila sa'yo. Ikaw yung masama. Kupal ka sa paningin nila. Ayun yung totoo. Panglimang dahilan bakit nagagalit sila sa'yo? Hindi lahat sasama sa next level mo. Growth is lonely. Opinion ko lang to Hindi dahil wala kang kaibigan, kundi dahil nag-iiba na yung direction mo. At okay lang yun. Hindi lahat ng nagsimula kasama mo. Maraming tao ang lilihis ng direction kasi hindi sila komportable sa ginagawa mo. Ano yung dapat nating gawin? Ito yung pinanindigan ko. Mahirap mag-set ng boundaries, totoo. Pero ayun yung ginagawa ko. Nagsaset na ako ng boundaries. Kahit may ma-open, mas pinipili kong respetuhin yung sarili ko kaysa magpaliwanag sa lahat. Masakit pero minsan kailangan. Kailangan mo sila iwanan. Kailangan kang lumayo sa kanila. Opinion ko lang ulito. Hindi mo responsibilidad ayusin yung insecurities ng iba. Ang responsibilidad mo, palaguin yung naumpisahan mo. Palaguin yung pinaghirapan mo. Kung parehas tayo ng pananaw, i-comment mo dyan, agree. At kung hindi, okay lang din. Iba-iba tayo ng journey. Kita-kits sa next vlog. Bye-bye!